Magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo magtungo sa susunod nating gawain ay nais ko munang mag-screenshots ang bawat isa sa inyo na siyang magiging pruweba ninyo na kayo ay hindi lumiban sa araw na ito. At isesend nyo ito sa ating group chat na matatagpuan sa Messenger pagkatapos ng ating klase. Ngayon ay may nakikita kayong 4 na larawan sa inyong mga screens at nais kong malaman kung kayo ba ay mayroong ideya tungkol sa mga larawang inyong nakikita. At ayun, iwinawagayway ni Binibining Cortez ang kanyang wave icon. Binibining Cortez, maaari po ba naming marinig ang inyong sagot? Tama, Binibining Cortez, sapagkat ang 4 na larawan na inyong nakikita sa inyong mga screens ay mga kwento. Maraming salamat sa iyo, Binibining Cortez. Maaari mo na pong i-mute muli ang iyong mikropono. Ngayon ay nais kong malaman ninyo ang pamagat ng ating aralin. At ito ay ang maikling kwento. Upang mapalalim o mapalawak pa ang kaalaman ng bawat isa tungkol sa maikling kwento, ang araling ito ay naglalayong ipaliwanag ang kahulugan ng maikling kwento. Italakay ang mga uri, bahagi at elemento ng maikling kwento. At sa huling parte ng ating talakayan, aasahan na ang mga mag-aaral ay nakalilikha ng maikling kwento base sa ninanais nilang uri ng maikling kwento. Bago tayo magtungo sa ating malalim na talakayan tungkol sa maikling kwento, ay narito muna ang isang laro para sa inyo. Ito naman ay upang mabuhay ang mga ideya na nasa inyong isipan. At narito ang panuto para sa larong ito. Ayusin ang mga letra ng kasing kahulugan ng mga salita. Ang mga salitang inyong nakikita sa kaliwa ay ang mga kasing kahulugan ng mga nagkarambolang letra na siyang aayusin ninyo, na siyang nakikita rin ninyo sa inyong mga screens sa kanang bahagi. Inaasahan na matatapos ninyo o masasagutan ninyo ang gawaing ito sa loob lamang ng 1 minuto. Itatype ninyo ang inyong mga kasagutan sa message sa ating Google Meet. Maaari nyo na itong umpisahan ngayon. Magaling mga bata dahil ang lahat sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. At dahil dyan, maaari ninyong bigyan ng pasigarbong palakpak ang inyong mga sarili. Yeah! Ngayon ay inihiling ko na ang lahat ay mag-mute o i-mute muli ang inyong mga mikropono dahil mag-uumpisa na tayo sa ating talakayan tungkol sa maikling kwento. Ano nga ba ang ibig sabihin ng maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay isang maikling salaysay hinggil sa unang mahalagang pangyayari, kinakasangkutan ng isa o iilang tauhan. At dahil nalaman na natin kung ano ang ibig sabihin o kung ano ang kahulugan ng maikling kwento, dumako naman tayo sa uri ng maikling kwento. Sa uri naman ng maikling kwento ay meron tayong 10 uri ng maikling kwento. Una, ito ay ang kwento ng tauhan. Inilalarawan ang mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa. So, sa kwento ng tauhan, inilalarawan dito yung ugali, yung karakter ng tauhan sa kwento. Pangalawa ay ang kwento ng katutubong kulay. Binibigyang diin ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan
ang uri ng pamumuhay at hanap buhay ng mga tao sa nasabing pook. Halimbawa nito, ang focus ng maikling kwento ay tungkol sa kultura ng mga Blaan, kultura ng mga Muslim o ng mga Kristiyano. Ang pangatlong uri naman ng maikling kwento ay tungkol sa kwento ng pag-ibig. Ito ay ukol sa pag-iibigan ng pangunahing tauhan at ng kanyang katambal na tauhan. Ang lahat naman, alam ko naman na ang lahat sa inyo dito ay pamilyar sa ganitong uri ng kwento. Dahil rin naman sa makabagong panahon ngayon, meron ng mga aplikasyon kayong idina-download sa inyong cellphone upang makapagbasa o magkaroon ng upang makapagbasa ng mga ganitong klasing kwento. Halimbawa ng mga aplikasyong ito ay yung mga kwento na nasa Wattpad, di ba? Ngayon ay magtungo naman tayo sa pang-apat na uri ng maikling kwento. Ito ay ang kwento ng kababalaghan. Pinag-uusapan ang mga salaysaying hindi kapani-paniwala. Kumbaga, ang kwentong ito ay imposible tulad ng San Telmo, kwentong tungkol sa San Telmo, kwento tungkol sa kapre. Yan yung mga kwento ng kababalaghan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pang-limang uri ng maikling kwento at ito ay ang kwento ng katatakutan. Ito ay mga pangyayaring kasindak-sindak. Ang pang-anim naman na uri ng maikling kwento ay ang kwento ng madulang pangyayari. Binibigyang diin ang kapanapanabik at mahahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o nakapagbago sa tauhan. Ikapito, kwento ng katatawanan. Nagbibigay aliw at nagpapasaya naman sa mga mambabasa. Ang ikawalong uri ng maikling kwento ay ang kwentong bayan. Nilalahad ang mga kwentong pinag-uusapan sa kasalukuyan ng buong bayan. So, ang halimbawa dito, yung kwento tungkol kay Maria Labo, di ba? Ikinikonsidera yon bilang isang kwentong bayan. Ikasyam ay ang kwento ng pakikipagsapalaran. Nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento ng pakikipagsapalaran. At ang panghuli ay ang kwento ng psikolohiko. Ang salaysaying ito ay bihirang isulat sapagkat may kahirapan ang paglalarawan ng kaisipan. Ipinadarama dito sa mga mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari at kalagayan. Narito naman ang mga elemento ng maikling kwento. Una ay ang panimula. Dito nakasalalay ang kawilihan ng mga mambabasa. Dito rin kadalasang pinapakilala ang iba sa mga tauhan ng kwento. Sa panimula, dito natin makikilala kung sino-sino yung mga tauhan na kabilang sa kwento. Saglit na kasiglahan, naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan na masasangkot sa suliranin. Sa saglit na kasiglahan, dito nagtatagpo-tagpo yung mga tauhang kabilang sa kwento. Ang pangatlong elemento ng maikling kwento ay ang suliranin. Pag sinabi nating suliranin, ito yung problemang kinakaharap o kakaharapin sa kwento. Ang pang-apat naman na elemento ay ang tunggalian. Ang tunggalian ay may apat na uri. Tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, at ang pang-apat ay tao laban sa kalikasan o kapaligiran. Panglima, kasukdulan. Dito nakakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Sa kasukdulan, malalaman natin kung ang tauhan ba ay matagumpay na nakamit yung gusto niyang mangyari.
Pang-anim naman na elemento ng maikling kwento ay ang kakalasan, ang tulay sa wakas ng kwento. Dito malalaman kung ang mga tauhan ba ay nagkaroon ng ay nag-iba, kung nag-iba ba ang karakter ng tauhan dito, kung nagbago ba siya o hindi. At ang panghuli ay ang wakas, ang resolusyon o ang kahihinatnan ng kwento. At narito naman ang iba pang elemento ng maikling kwento. Una ay ang tagpuan. Dito inilalahad ang puok o lugar kung saan nangyari ang aksyon at kung kailan naman naganap ang kwento. Sa pangalawa, ito naman ay ang paksang diwa. Ito ang pinakakaluluwa ng maikling kwento. Pangatlo ay ang kaisipan. Ito naman ang mensahe ng kwento. At ang panghuli ay ang banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. At dito po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa ating aralin para sa umagang ito. Kung meron po kayong anumang klarifikasyon, ay maaari nyo pong i-unmute ang inyong mikropono at gamitin ang inyong wave icon nang sa gayon ay iisa-isahin po natin ang inyong mga katanungan at masagot po natin ito ng maayos. At dahil wala man kayong anumang katanungan, ako naman ang mayroong tanong na ilalaan o nakalaan para sa inyo. Sa inyong mga screens ay nakikita ninyo ang dalawang tanong. Ang dalawang tanong na iyan ay sasagutan nyo sa ating message box dito sa Google Meet. Ang bawat tanong ay magkakaroon lamang ng 2 pangungusap. Sasagutan ninyo ito sa loob lamang ng 3 minuto. At ang oras na iyan na inyong pagsagot ay mag-uumpisa ngayon din. At ayon, binasa ko ang inyong mga kasagutan na nakatala dito sa message box sa ating Google Meet. At napakahusay ninyong lahat. Inaasahan kong naintindihan ninyo ang ating aralin tungkol sa maikling kwento sa araw na ito. At narito naman ang inyong magiging takdang aralin. Sa inyong mga screens ay nakikita ninyo ang isang panuto. Nais kong inyo itong screenshot o inyong isulat sa inyong mga kwaderno sapagkat ang takdang aralin na ito ay inyong ipapasa sa susunod na bukas. Para naman sa paggawa ninyo na inyong takdang aralin, narito ang inyong pamantayan. Muli, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ako nga po pala si Binibining Daphne B. Janasas, ang inyong guro para sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at hanggang sa muli, paalam!